Nagkaroon na po ng pagbabago sa liderato ng Senado na kung saan ay nailuklok nga ito pong si Senate President Tito Soto. Pero ang isa po sa malaking tanong ko rito ay dito ho sa magkapatid na Villar, mga kababayan. Itong sina Senator sa Mark Villar at Camille Villar na alam naman natin talagang ito akala ko solid Duterte ho ito Pero ngayon ay lumilitaw na naghudas po ito sa Duterte Block itong dalawang magkapatid na Villar. At kung kaya't tuluyan na pong nakuha ng bagong grupo at liderato dyan po sa Senado. At sa ngayon ay ito 15 na po sila, 14 po ang bumoto kay Senator Tito Soto para maging Senate President. At siyempre, tulad po ng inaasahan, yung mga kasama niya po sa minorya. Ito pong sina Senator Risa Ontiveros, Senator Ping Lacson, at sina Senator Loren Legarda at Senator Mig Zubiri. Pero biglang sumama ho dyan yung magkapatid na Tulfo, Rapi at Erwin Tulfo. Yun ho, at itong si Senator Pangilinan at ganyan din po itong si Senator Bam Aquino. At ang isa rin po ay itong si Senator Pia Cayetano. Pero at least itong si Senator Cayetano, hindi naman talaga itong kilala na sabihin natin nasa Duterte Block. At nandun din po si Senator J.B. Ejercito, si Senator Win Gatchalian, at ito pong si Senator Lito Lapid kung saan talaga, kung saan ang ihip ng hangin Ganun ho yan. So, 15 po sila. At isa lang ho na sa napagtunan ko napansin, ito hong dalawang magkapatid na Villar na tila parang naghudas po ito sa Duterte Block. Dahil sa alam naman natin, ito pong si Senator Villar ay naging DPWH Secretary ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At samantalang ito pong si Senator Camille Villar ay sabihin natin at ayon nga sa mga observer at pananaw ng lahat, na nanalo po ito na senador noong 2025 elections dahil po sa pagsama niya sa kampo po ng mga Duterte at siya po ay, ikinampanya po yan mismo ni VP Sara Duterte. Kayo ho, ano ba nakikita niyong dahilan? Bakit naghudas ito hong magkapatid na Villar sa Duterte Block? Sige, mag-comment ho kayo mga kababayan at siyempre sa mga bago lang po sa ating channel, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like at i-share. So yun po, ulitin ho natin. Yung iba ho na talagang bumaliktad ay wala naman ho tayong talagang sila po ay hindi naman mga tatak Duterte Block. 15 po sila at yun ho. Pero sa ngayon, mga kababayan, yun nga ang tanong, bakit naghudas yung dalawang magkapatid? Ito kaya ay may kinalaman kasi may mga ugong-ugong na sa panahon po ni Secretary o ni Senator Mark Villar noong siya ay DPWH Secretary ay may mga sablay din at sinasabing di umani katiwalaan sa iba't ibang mga flood control projects at ganyan din po sa iba pang mga proyektong pang-infrastruktura. So ito kaya ang kanyang ikinatakot at niyakag niya yung kanyang kapatid na si Camille Villar at naputaw sila sa mayorya. Pero kung may klaro ho na ebidensya naman, siguro hindi naman ho, kahit na nasa mayorya ka, kung ikaw ay may klaro na mga ebidensya at meron kang pagkukulang nung ito ay kalihim ng DPWH, ito pong si Senator Mark Villar, dapat lang humanagot, di po ba? So yun ho. At ang may iwan ho, ito, tignan nyo ho sa ating screen, yung mga 15 senador na kung saan ay sila na po ang nasa mayorya na pinangungunahan po ni Senate President Tito Soto. Yan, mapapanood nyo po sa inyong screen. Si Senator Ontiveros, Tulfo, Bam Aquino, Ping Lacson, siya po ang pangalawang pinakamataas ngayon. Siya po yung Senate President pro tempore, si Erwin Tulfo, tapos Pia Cayetano, si Lito Lapid, Mig Zubiri, tapos ay ito pong si J.B. Ejercito, Kiko Pangilinan, Camille Villar, Win Gatchalian, Loren Legarda at Mark Villar. So, yan po, makikita nyo po sa inyong TV screen at ipinopost po natin itong 15 na bumubuo ng bagong mayorya dyan po sa Senado. Samantala, ito naman ho yung minority block na nasa ilalim po ng ni Senate President Tito Soto
ngayong 20th Congress at ito yung mga matatago na mga sabihin natin Duterte Black at talagang walang naghudas sa kanila, siyampu sila. Ito, tingnan nyo rin sa inyong TV screen at syempre yan po isa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta, Senator Chis Escudero, Jingo Estrada, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Joel Villanueva, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo. Sila po ang siyam na bagong minority bloc. At yun nga ho, kagulat-gulat, bakit yung dalawang magkapatid na bilyar ay biglang sabihin natin naghudas at tumalikod dito po sa Duterte bloc. Kasi kung talagang kung hindi ito kumalas itong dalawang bilyar, so 11, tapos si JBS ito hindi rin kumalas, 12, tapos si Lito Lapid, kasi si Lito Lapid wala ho tayong asa dyan, mga kababayan. So yan po, at syempre alam naman natin sa Senado, kahit nasa Kamara, ang pag nagdesisyon po ang mayorya, tapos ng kwento. Alam niyo ho, ito hong si Senator Chis Escudero at na mapayapa pong umupo, mapayapang umalis bilang Senate President. Nakita nyo, napakaganda, smooth yung transition, yung pagsasali ng kapangyarihan. May nagsalita ito pong Senator Mig Zubiri at nagmanifestasyon, tapos sinabing bakante ang pwesto ng Senate President. Okay, binigay at actually, pinanumpa pa nga ho, si Chis Escudero pa ang nagpasumpa sa tungkulin dito po kay Senator Tito Soto bilang Senate President. At sabihin natin na taas noo na bumaba sa pwesto ito pong si Senator Chis Escudero at kanyang maikling sinabi yung performance ng kanyang panunungkulan sa ilalim po ng 19th Congress at ngayon po yung unang bahagi ng 20th Congress. Ito, pakinggan ho natin yung maikling talumpati o manifestation ni Senator Chis Escudero matapos na siya po ay mapalitan bilang Senate President. Ito po, panoorin po ninyo. Nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before, and in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na paano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained.
Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Congratulations, Mr. Senate President. Thank you very much, and we thank the distinguished former Senate President, Senator G. Escudero, for his magnanimity and the work that he has, the service that he has given the Senate and the Filipino people. Thank you, Mr. Senator. Yan po ang pahayag ni Senator G. Escudero at sabi niya wala ho siyang sama ng loob Kasi alam nyo, sa tagal na ho na politiko, ito pong si Senator G. Escudero, veterano ho ito, naging kongresista, senador, gobernador, alam nyo ho, talagang numbers game naman po ang labanan Siyempre, nagdesisyon kasi diyan po sa Senado, 13 lang po, 12 plus 1, 13 lang po ang magsabi ng mga senador na ito na gusto namin Senate President, tapos na ang kwento. Ganun ho talaga. At siyempre, ang mayorya, ang masusunod, kahit saan naman, di ba? Sa lahat. Pagbotohan, mayorya, binoto ng tao, ito mayorya, isang presidente, kung ano mga opisyal, paralo. Di po ba? Ganyan ho talaga. So, dito ho ay, siyempre, ay titingnan ho natin at sigurado na magiging kaabang-abang din ito hong komposisyon ngayon ng Senado dahil sa malakas-lakas din po ang minority bloc, siyampu sila na bubuo sa minorya at asahan po natin na ang nasa minorya ay mawawalan po sila ng mga chairmanship ng komite. At sa katunayan, ito pong si Senator Rodante Marcoleta ay pinalitan na po sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at ang pumalit po dyan ay ito pong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Siya na po ang magiging susunod. Siya na po ang chairman ng Blue Ribbon Committee at maaaring ipagpapatuloy niya pa rin itong investigasyon sa sinasabing maanumalyang flood control projects. At na ngayon ay sumambulat at nakakalula, napakarami ho na talagang pera ho ang nasayang, nawaldas dahil sa sinasabing di umano'y katiwalian sa ating gobyerno. So ilang ho mga kababayan, ulitin ko ho yung ating issue, bakit naghudas yung dalawang magkapatid na Villar, Camille Villar at Mark Villar? Kayo na po ang magsabi. Okay, ulitin ko sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po at huwag pong kalimutan na i-like and i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.